Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. Eto nga pala yung nagtanggal kay ano. Nag-suspend kay tama ba ako? Ito yun di ba? Yung nag-suspend kay Barsaga. Ingat din tayo sa binibitawan nito pero ang maganda kasi dito mga kababayan, baka akala nung iba, puro Duterte supporter o DDS ang mga nag-aakusa sa gobyerno diyan sa Malacanang at saka dito mismo sa mga pamumuno ng Kongreso, ay mga congressman, hindi ho. Kita nyo naman si Chanco, dugong butot balat niyan, pulahan. Pero may isang pattern kayo mapapansin. 'Di ba kay Chanco, lagi niyang binabanatan yung mga leadership o mga congressman, pero lagi niyang inililigtas si Marcos. Eto rin, ganun din ang ginagawa. 'Di ba? Nilalaglag din niya yung mga kasamahan niya, pero laging inililigtas ang mga Marcos. So may tila pattern. Nagkakaroon na kaya ng iringan between BBM and Romualdez? Kasi mukhang mukhang gano'n na nangyayari, naglalaglagan na po sila di ba? Mukhang si Marcos, para mailigtas niya yung sarili niya sa, kita naman natin sa iskandalong ito, ilalaglag niya yung pinsan niya. Ano sa tingin ninyo? Ayan ang pag-uusapan natin hanggang dulo, kaya abang-abang lang tayo dyan. But he is not doing what he is supposed to do. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno, ang ikalawang pinakamalaking political party sa House of Representatives. Punsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa congressional break, kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Ito ang pinapatamaan niya dito, yung si House Speaker D. Sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit. Ina, may recess pa talaga. Ang lupit talaga ng mga congressman natin. Habang naghihirap ang mga Pilipino, talagang magre-recess pa sila. Gago! Alam mo ba't ako naiirita sa part na yan? Kasi sa ibang bansa, tuloy-tuloy yung mga government official nila na, alam mo yun, gumagawa ng paraan para makasurvive sa gera. Parang tayong itong Pilipinas parang lutang, Antindi na ho nangyayari, 'di ba? Lalo na dun sa si Trump, 'di ba? Bumanat ng gera, bla bla bla. Tapos doon sa may isang pangalan, nakalimutan ko na yung na bawal tumawid doon, ayaw patawirin ng Iran yung mga krudo. Humingi na ng tulong si Trump sa ibang bansa, natulungan sila. Tapos tinanggihan na sila si Trump, tinanggihan ng Japan, tinanggihan ng kung ano-anong bansang hiningan niya ng tulong. So ibig sabihin, talagang magkakaroon ng oil crisis, ika nga. Pero tayo, anak ka ng wewe. Anak ka ng wewe. Hirap na yung ating mga TNBS. Hirap na yung ating mga kababayan sumakay kasi marami nang hindi daw bumabiyahe. Ngayon nga, sa totoo lang akin favorable yun yung nabawasan ng traffic. Pero kawawa yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan, hirap na hong sumakay. Hindi ako nagbibiro, hirap na silang sumakay. Dahil marami na ang ayaw ng bumiyahe, kahit nga yung mga, di ba, yung ngayon, ang matipid talaga yung mga, anong tawag doon, yung tricycle, mga motor taxi, di ba? Hirap na nga sila. Yan na nga yung last resort para magkaroon tayo ng transportation. Nakakaawa tayo, sa totoo lang Ako, awang-awa ko kasi sa ibang bansa, ang sarap maglakad. Yung tren nila, grabe, ang ganda. Di ba? Yung kanilang transportation, yung bus, ang ganda. Maayos ang sistema. Habang tayo,
nagtsatsaga na lang tayo sa motor-motor. Tapos eto pa, yung mga motor natin, hindi man lang inaalagaan. No, balita ko nga, may isang motorcycle riding taxi company na ang taas ng ng kanilang 20% to 30% ang kaltas, habang yung iba 10%. Kaya nananawagan ng TNBS, yung presidente ng organisasyon ng TNBS, nananawagan na baka pwedeng i-regulate na at magkaroon na ng batas na gawin na lamang standard, ika nga, 10% ang ibabawa sa mga nagmumotor. Alam mo yung naaawa ko Sa totoo lang hindi ako nagbibiro. Ako, nabibuisit ako sa kamote rider nakakabuisit ang kamote rider. Pero ngayon yung nangyayari, naaawa ko sa kanila. Kaya minsan, maiinit ang ulo. Kaya minsan, nagiging kamote, naghahabol. Kaya tuloy nababangga. Dahil nga naman, halos wala na silang kinikita. Tapos may riding 30% ang hinihingi, 20% ang taas. Sana pwedeng solusyonan ng ating mga mambabatas na magkaroon ng batas na 10% lang o i-regulate ng pamahalaan itong mga riding taxi na tanging masasabi natin mababa. Ito na lang ang mababa na transportasyon sa mga kababayan natin. Pero dahil dyan, nangyayari? Hirap sumakay ang mga Pilipino. Ito yung sinasabi kong dahil sa putang inang korupsyon, dali kahit yung nasa baba. Maniwala ko kay sa akin, dapat ayusin ito Alam nyo kung bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo. Sa Davao City, hindi mahirap sumakay. Libre pa rin ang kanilang bus. Saan ka nakakita? Ibig sabihin lamang po mga kababayan, it is possible. Kung there is a political will among the leaders of this country, it is possible. Pero bakit ganun? Alam mo, tinanong ko yung kay Basti nung kami nagkita at nagkape-kape. Sabi ko, Mayor, sabi nila, ningas kugun lang daw yung libreng ganyan-ganyan. Paano kayo makakasurvive? At saka, buti na nabigyan pa kayo ng pondo para sa bus ng national government kahit kayo kalaban. Alam mo sagot niya, hindi galing yan sa national government. Pera namin yan. Pera ng local government yan. So totoo lang, kaya namin mabuhay nang wala ang national government. Pera namin lahat yan. Ang pagpapatakbo, yung libreng bus, pera ng local government. Sabi ko, paano nangyari yun? Hindi, di ba isipin mo mabuti, paano nangyari yun? Kayo mga taga Davao, alam nyo yan. Kayo mga taga Davao, na-experience nyo yan, parang walang crisis sa inyo. Pero bakit dito sa Metro Manila, kung nasaan mismo ang national government ay nandito sa Metro Manila, ay para tayong kangaroo. Sabi nga, may kangaroo court. Para tayo may kangaroo government. Gago! Paano nangyari? Alam mo kung bakit? Inuuna kasi ang putang inang politika ng mga congressman natin. Ngayon, magre-recess pa. Ito, tingnan nyo kung gaano ka nakakainit ng ulo na kaya tayo napapamura minsan. Iniiwasa ko magmura pero wala tayong magawa Nakakainit ng ulo. Yung panahon na may pasok sila, kokonti na nga lang, magre-resist pa mga ulul. Kokonti na nga lang ang pasok nila, inaksaya pa sa impeachment proceedings. Nakakabuisit Di ba? Tingnan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Ang saloobin nito may kaugnayan din sa issue ng budget. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, noong December 2025, ang distrito umano ni House Speaker D ang may pinakamalaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General. Grabe, no? Speaker ka na. Ikaw pa may pinakamalaki. Hindi ako nagsabi yung balita na yan. So hindi yan fake news. Kapala na lang mukha O sabi nga ni Iris isang tatak dilawan, di maka Duterte ito
mismo si Bongbong Marcos na siyang nag-aayos ng budget. Yung kanyang pinsan, ang isa sa pinakamalaki. Magkano yun? 40 plus billion. If I was not mistaken, 48 ata yun, 42. Basta 40, lagay na lang natin sa 40 billion. Yung kanyang anak, malaki din. Although dito, niligtas nito yung anak ni Marcos. Pero sinabi mismo ni Erice, ang laki din na natanggap na allocation ng anak. Anong tawag doon? Walang delikadesa. Eto na naman, oh. Yung bagong speaker na supposedly dapat aayusin niya yung winalang niya, binaboy ni Romualdez. Aba, yung bagong speaker, meron ding mataas na allocation. Gago! Pwede ba magmura? Pisting nyawa. Gago! Ang lupit, ano? Appropriations Bill para sa 2026. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing. Una nang iginiit ni Speaker D na lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Samantala, pinagkumpara din ni Representative Puno sina Speaker D at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha, no? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may may leadership by example eh. Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon mo ngayon kaysa last year. Dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh. Di ba? Kasi siya anak ng presidente. Anak ka ng di ba? Pero hindi nakinabang yan eh. Dito sa mga diskusyon dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Wala pang Talaga lang, ha? Parang hindi naman ata totoo. Nakakaloko ka. Talaga lang din, ha? Hindi, possible naman yan. In fairness, ha? Posibleng nabawasan. Pero sa sobrang laki noong mga nakaraang taon, ang laki pa rin. 'Di ba? Ang sinasabi lamang ni dito, ni Puno, at least nabawasan daw, pero malaki pa rin. Ang dito, yung bagong speaker, si Speaker D, tumaas daw. Napaka walang niya. Hindi yung mura yung walang niya, walang hiya, 'di ba? Ganong katindi, walang hiya. Kapal ng muka. Sa Tagalog. Sa salitang kalye, kupal. Hindi, ini-interpret lang natin para mas maintindihan natin, di ba? Oh. Para mas maunawaan natin yung bigat ng salita. Kasi kanya-kanya yan eh. Kunwari, hindi mo pwedeng gamitin yung kupal sa lengguwahe na panglegal o di kaya. Pero para mas maunawaan ng mga Pilipino, yun ang Bakit? Halimbawa, yung kaibigan mo, di ba? Kaibigan mo na nagpa-contest. Sinong mananalo sa basketball na ito? Merong litro. Kasi naalala ko noon, nagba-basketball kami. Litro lang ang pinag-aawayan namin, nagsusuntukan pa. Di ba? Tapos, ang doon, ikaw ang mamimili ng kakampi mo. Ikaw na nga namili ng kakampi mo, ikaw pa naglagay ng referee. Anong tawag mo doon? Kupal. Ikaw na nga yung nagpaliga, ikaw na yung nagpapremyo ng mananalo ay yung may 1 litro ng Coke. Di ba? Tapos, ikaw pa yung namili ng kakampi mo, ikaw pa namili ng rep. Anong tawag sa'yo? Kupal. Parang ganito sinasabi dito eh. Ikaw na nga speaker, ikaw na yung head, ikaw na nga nagdidesisyon, tapos, ikaw pa may pinakamataas na allocation. Ang tabo naman. Gago! Tuloy. Nilalabas na pahayag kaugnay ng mga isyong ito si Speaker D.
Isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong buwan ng Enero, kabilang na ang public works projects. Ang after effect din lang kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang bilin. Sa nangyari ngayon na war sa Iran, Yung mga kasama mong Diba? Di ba kasama mo si Chua? Di ba kasama mo? Kaparaan mo yun. Kasama mo yun dyan sa Maynila eh. Pero nung pinag-aksaya ng panahon, si BP Sara, isa ka pa eh. in US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPW sa nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Sa usapin naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Representative Puno na susuportahan lamang nila ang proseso kung may matibay na ebidensya. Pero iginiit na hindi pinapabura ng partido ang Vice Presidente sa issue ng impeachment. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking Isang kidnapper. Yun ang hatol dyan ha. Yan ang pinaniniwalaan ng mga congressman ngayon. Ay, nako. Diba? Kalokohan talaga. at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.